gagamitin ni Lord para lagi kang itaas, para lagi kang paalalahanan. Huwag kayong magagalit, di ba? Mahalaga may mga kaibigan kayo, kaya ako hindi ko binabawal yung merong mga okay na, magka-close. Bakit? Kasi yan yung nagpapaalala sa'yo na halimbawa, nadadown ka na, inis ka na sa buhay mo, gusto mo na magbigte, magpakamatay, minom ng laso, ng Clorox. Ano mo yun? Naisip natin yun minsan, nagbe-bleach tayo ng damit, di ba? Tapos, ano ba, inumin ko kaya to? Ano ba na, kaya napakalaga ng mga kaibigan sa church na magpapaalala sa'yo, Ops! Di ba, nag-text, Ops? Di ba? O kaya nagkakwento ka? Ito pa minsan kaya tayo na-discourage. Kasi, every time nakausap natin kayo, tatawa tayo sa telepono. O, kamusta ka? Ay, ito na naman. Alam mo, sa ating pakikipag-usap pala, discourage sa agad tayo. Pero napakasarap na kausap yun sa kabilang linya. Oh, ulo ka lang. Smile ka muna saan? Kaya ako sa linggo, lilibre kita sa McDo. Di ba? So, masarap may mga kaibigang positive. Refuse to give up. Amen. Hope, refusing to give up. So mga kapatid ko, huwag nating iisipin walang pag-asa. Kahit matagal na panahon. No matter how long it takes, let us decide. We will cross the finish line. Amen? Amen. Nung mga nakaraang linggo, diniscuss ko yun, life is a race. Hindi ka mananalo kung hindi ka magkakross sa finish line. Amen po ba? So kahit hirap ka na, decide. You will cross the finish line. Amen. Sabihin niya natin, I will cross the finish line. I will cross the finish line. Hindi ka nag-iisa, sama-sama tayo. Amen po ba? We will cross the finish line. Kahit ano pa mangyari, kahit gaano pa kahirap ang buhay. Kaya natin ito. So, ang ganda ng verse na to. Basahin natin sa Tagalog. Zacarias sa Tagalog. Zechariah chapter 9. Verse 12. Zechariah chapter 9 verse 12. Kayo mga bilanggo na dinawalan ng pag-asa ay makababalik na sa inyong lupain. At ang magandang kalagayan ninyo noong una ay aking pag-iibayuhin. Amen. Bilanggo ng pag-asa. Prisoners of hope. Sabi rito sa English, return to the strongholds of security and prosperity. You, prisoners of hope. Ano yung sabihin ng prisoner of hope? Alam mo, kailangan mag-decide na tayo, I will be a prisoner of hope. Ibig sabihin, you are locked up with hope. Na kahit ano mangyari, nakakulong ka. Saan? Sa pag-asa. Napakagandang kulungan ito. Amen? Makakulong ka na dito, okay lang habang panahon, makakulong ka dyan. Napakaganda. Bakit? Kahit ano pa mangyari, always positive. Gusto ko ikwento ngayon yung story ni Charles Darrow. Nabuhay siya nung mga panahon ng 19th century, ano? Noong 1920 siya ay 20 years old, ang kanyang goal, ako yung magiging milyonaryo. Yun ang goal niya. Napakaganda lagi tayo may goal. Amen? Ano goal niyo sa buhay? Alam mo, mahalaga may goal tayo. If you are a prisoner of hope, mahalaga may goal. Bakit? Pag wala kang goal, kahit ano na lang mangyari sa buhay mo, okay lang. Goal sa finances, goal sa family, goal sa mga anak. Tama po ba? Magsimula na kayo. Meron ba kayo notebook? Sulat mo, ito goal ko. Pag natapos itong year 2012, nakaipon na ako ng ganitong halaga. Siyempre, ibigay mo para kay Lord. Mag-ipon ka, magtabi ka ng para sa pamilya mo, para sa'yo. Kasi hindi ka naman habang panahon nandito. Pag wala tayong goal, kahit ano na lang, saan pupunta pera mo, hindi mo alam. Mahalagang inililista. Ako, dalaga ako, pero naglilista ako. Load. Bill. Pag lumalaki na bill ko, ay naku po, ang laki ng bill. Bawas-bawasan ng pagdagdag sa telepono. O pagte-text. Pero kung ginagamit ko para sa mga kapatid sa pag-follow up sa ibang bansa, okay lang. Malaki kasi text sa ibang bansa, di ba? Eh, alam nyo, may mga kapatid tayo na punta sa... Di ba? So, kung para doon, okay lang. Pero sa walang kapararakang bagay, walang halagang bagay, nasasayang yung ating mga pagpapalang binibigyan ng Panginoon, magkaroon ka na ng goal. Amen? Goal para sa sarili mo. Siyempre, goal sa paglilingkod sa Panginoon. Kailangan at the end of the year,
nag-improve na ako sa ganitong gifting ko. Kung ikaw ay binigyan ng gift sa pagtuturo, kailangan mag-improve ka. Hindi habang panahon ganyan, di ba? Tayo sa church, nag-goal din tayo. By year 2012, kailangan ilan na tayo. Di ba? So goal, napakalaga. At si Charles Darrow, ang goal niya maging milyonaryo. At nung nag-aasawa siya sa Esther, sabi din niya sa asawa niya, isang araw magiging milyonaryo tayo. Kaya lang, nung panahon ng 1929, dumating ang Great Depression, yung alam mo yung taghirap, nawalan siya ng trabaho, na isang lang ang bahay nila, nawalan ng sasakyan. Ang nangyari kay Charles, totally crushed. Hopeless. Pero habang siya ay hopeless, ang kanya namang asawa ay full of hope. Napakasarap na yung mga asawang, amen, full of hope. Yes. So, nung sinabi ni Charles sa kanya, iwanan mo na ako. Hindi ko na matutupad ang pangarap natin maging milyonaryo. Baka makaharap ko pa ng ibang lalaking higit kaysa sa akin na maraming pera. Iwanan mo na lang ako. Pero hindi siya iniwan ng asawa niya. So, nag-isip ang asawa niya, si Esther, ano kaya gagawin ko sa asawa ko na ito para ma-encourage ulit? At ang sabi niya, isang gabi, eto na lang gawin natin. Kesa naman sa nagmumukmo ka dyan at feeling sorry sa buhay mo, wala kang magawa, ganito na lang gawin natin. Gabi-gabi, magpaplano tayo kung ano ang gagawin natin pag milyonaryo na tayo. So, ang gandang idea. Kaya ang ginawa ni Charles, gumawa siya ng mga perang papel. Gumapit siya ng mga perang papel. At yung babae naman, ito gagawin ko. Magsha-shopping ako, bibili ko ng mga properties, bahay, lupa, hotels, magpapatayo tayo ng hotels, hospitals. At ang ginawa ni Charles, para ma-enjoy nila yung laro, gumawa na rin siya ng mga props, di ba? At nung na-enjoy ng pamilya nila at ng mga kamag-anak nila, nagkaroon na siya ng handmade na cards, dice, at ito yung pinagmula ng Monopoly. At ngayon, nung nag-enjoy ang mga magkakapit-bahay, alam mo, dalhin mo to sa mga nagpo-produce sa mga laruan para magkapera ka. At alam mo, handmade, dinala niya. Una, sa Parker Brothers. Kilala niyo Parker Brothers? Sikat siya, di ba? At nirefuse. Ang sabi nung tinry nilang laruin, mabagal, nakaka-bore, mahirap laruin. Pero hindi na wala ng pag-asa si Charles. Sabi niya, ito na tayo, ipagpatuloy na natin. So doon sila sa mga tingi-tingi lang, mga small time, na nagpo-produce ng mga laruan. Alam mo yun? At kumita, nabili ng 5,000 yung kanyang mga ipinroduce na handmade. At nung narinig ng Parker Brothers, sabi nila, okay, gusto namin yung ipine-present mo. At nung tinry nila ulit, this time sabi nila, it's amazing. Di ba? Alam mo, minsan nung tayo mahirap at kapag umaangat tayo, yung mga tao nagiging attracted sa buhay natin, di ba? So, nung narinig ng Parker Brothers na kumita yung kanilang Monopoly, binili. And guess what? Noong 1935, kinopyright ang Monopoly ng Parker Brothers. Binili nila ito kay Charles Darrow ng $1 million. Hallelujah. Amen? May goal siya? Natupad. So mga kapatid ko, don't give up. Amen? Ano mga pinapangarap mo? Ano mga goal mo? Huwag mong iisipin walang pag-asa. Yun yung tao na yun nagsimula from scratch. Nakita niyo ba? Nagsimula from scratch. Sa aming Baguio, yung dating isang mahirap na tao, alam mo nung uwi ako? Alam mo kung paano sila yumaman? Una, bumibili lang sila ng mga palay at bigas. Yung palay, pinapakis-kis, ginagawang bigas, nagbenta. Pero ngayon, sila na pinakamayaman sa baryo namin. Imagine? So may pag-asa ka. Tingnan, sabihin sa akin mo may pag-asa. Return to the stronghold of security and prosperity. So don't refuse to give up. It's good to have goals and it's good to hang around with positive people. Mga kapatid ko, kung lagi mo kausap sa buhay ay yung mga nakaka-discourage na tao, tigilan mo na nakaka-kausap dyan. Umanap ka ng mga tao mag-encourage sa'yo. Dumadating talaga sa life natin na, alam mo yung nadadaan tayo, kailangan natin mag-encourage. Pumunta ka sa church, eto lang kami. Makinig ka ng preaching din umaga. Amen? Down na down ka na, pumunta pa nga sa barkada mo, mag-iinom mo kayo, pag uwi mo, wala kang pera lalo ka na down. Sakit na ng ulo mo, suka na
Hindi ka makapagtrabaho. So, hang around with positive people. Amen. So, expectation has a lot to do with faith and believing. Kaya tayo tinawag na believers. Our number one job is to believe. Amen? Naisip niyo ba yun? Believers. Hindi tayo believers. We are believers. But tayo tinawag na believers? Because we believe in God. We believe in the power of God. So, expectations. If we believe in the Lord, then we expect that He will do good things in our life. So, faith. So, Proverbs 13:12. Gusto mo basahin sa Tagalog? Kawikaan 13:12. Ang matagal na paghihintay ay nagpapahina ng kalooban, ngunit ang pangarap na natupad ay may dulot na kasiyahan. Ayun. Kuminsan naghihintay tayo, ang tagal. Kailan ba darating mga pangasawa namin ni Cynthia? Ang tagal. Hope deferred makes the heart sick. Kapag wala tayong hope habang naghihintay, it makes us sick. Alam mo yun? May sakit ka ba? Wala akong sakit. But I believe. Alam mo yun, darating ka tuwing umaga, umihilaw ka, di ba? Hindi ka makalakad. May sakit ka ba? Wala akong sakit. I have faith in God. Hope deferred makes the heart sick. Pero, ang isang natupad daw na pangarap, ay ano nangyayari? It is a tree of life, mga kapatid ko. Habang naghihintay ka, mapuno ka ng pag-asa. Amen? Do not talk about what the devil is doing, but talk about what God is able to do in your life. Amen po ba? Huwag mo laging i-focus ang sarili mo sa ginagawa ng Diablo. Ayan, tinadown na naman ako ng Diablo, tinetempt na naman ako ng Diablo. Tinutukso ako ng Diablo, ninanakawan ako ng Diablo. Wala namang puting na itutulong sa'yo. Palagi mong sabihin kung ano yung gagawin ng Panginoon sa'yo. Amen po ba? Pag-usapan natin kung ano yung mabubuti, kung ano yung noble, kung ano yung trustworthy. Amen? Kung ano yung kalugod-lugod. So, because most of our depression is a result of our negative thinking. So ngayon, tuwing nag-iisip tayo, every time nakakaisip ka ng negatibo, palitan mo agad. Kamukha na sinasabi ng kumpare kong si Rick Warren, the principle of replacement. Every time you think negative, replace it with good things. Amen mo ba? Gusto mong patayin ng asawa mo, nabalitaan mo ng babae, makukulong ka. Manalangin ka na lang, replace with good things, di ba? Alam ko mabuti si Lord, meron siyang magandang plano sa akin, isang araw, babaguhin din siya ni Lord. Di ba? Narinig mo ang anak mo, nilulusta yung pera mo sa drugs o sa lalaki. Pray. Yun lang naman magagawa natin eh. Alam niyo, malayo tayo sa kanila, pero ang prayer, napakalaki na magagawa. Amen? Amen. It moves the hands of God. Wala akong magagawa dito, malayo ka, may naitutulong sa'yo. Wala, may naitutulong sa'yo ang pag-worry. Wala, di ba? Pero pray, malaki magagawa sa'yo. Because si Lord ang kikilos, si Lord ang gagawa. So, ang nakapaloob dyan, habang tayo nananampalataya, habang tayo ay hopefully naghihintay sa Panginoon, waiting on God, ang sabi sa Isaiah 40:31, alam po, familiar na sa atin to, pero magandang basahin pa rin natin. Isaiah 40:31. Isaiah 40:31. Ngunit ang nagtitiwala kay Yahweh ay magpapanibagong sigla. Ang lakas nila ay matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Sila'y tatakbo ng tatakbo, ngunit di manghihina. Lalakad ng lalakad, ngunit hindi mapapagod. Amen! Narinig niyo po ba yun? Lahat daw na naghihintay kay Lord. Ang waiting on God ay hindi yung waiting na wala kang ginagawa, di ba? Habang nakaganon na yung ano yung ginagawa mo? I'm waiting on God. Waiting on God is full of expectancy. Full of hope. Amen po ba? Habang naghihintay tayo kay Lord, gumagawa na rin tayo ng merong pag-asa, meron tayo na-expect. Ano mga hinihintay natin? At yung sa gusto mga pinapanalangin natin at yung bunga ng mga mabubuti natin ginagawa. Amen po ba? Nagtanim ka, agad bang mabubunga? Siyempre, hinihintay mo ang bunga. Di ba? So, wait with full of expectation and full of hope. In God's economy, you need to receive it into your heart before you get it into your hands.
ibig sabihin? Sabi sa Mark 11:24, well, whatever things you ask for, when you pray, believe that you receive them and you will have them. Sa Panginoon, bago mo matanggap sa kamay mo yung hinihingi mo, tanggapin mo muna sa puso mo. Amen po ba? Nagpe-pray ka, pero do you believe that you will receive them? Kasi kung minsan nagpe-pray lang tayo kasi kailangan pa-pray. Nagpa-process tayo o magpa-process tayo ngayong darating na August. Gusto ko lang po kayong bigyan ng information kasi napaaga baba ko. Ang finish ko ay August 10, pero bababa ako ng July 10. Kasi yung kapalit ko, si Inday Isabel, nasa Macau ngayon. Eh maagang terminate ng amo, no? O siya nag-break, pero maaga siyang pinababa. So, kung uwi siya ng Pilipinas, hindi aabot sa akin. Kaya, umiksit ng Macau, kailangan niyang maagang umiksit ng Macau. Kaya ang expected sa kanya ay June, at the end of June. Napaaga baba ko. So 1 month ako before bababa. Siguro dito muna ako, walang trabaho. Okay lang, sabi ko. May mga reasons si Lord bakit nagkaganon. Baka kailangan pa namin kumpletuhin lahat ng requirements. And then now, ano kulang natin? Wala pa tayong bank account. Wala pa yung tax exemption. Wala akong certificate o diploma ng Bible school. Naghanap sila ng TOR. Pero sabi ko, kausap ko yung kapatid ng isang araw, ang sabi niya, naku, baka pinapakita lang sa'yo ni Lord na wag ka nang tumuloy na mag-process kasi wala pa yung mga requirements, hindi ko ganun ako tinitingnan. Ito, nakita ko, binabawasan ako ni Lord ng mga resources para ang matitira na lang naaasahan ko ay siya. Amen? So in God's economy, before we receive it into our heads, we need to receive it into our hearts. Tanggapin mo sa puso mo. Kasama ko ba kayong tumatanggap sa puso? So mga kapatid ko, dapat hindi lang ako nag-expect. Ayoko na nakakarinig ng mga negatibong salita. Pastora mo, trabaho ka na lang. Humanap ka na lang ng amo. Hindi, ito na pinag-pray natin. Ngayon kung matulad man lang ako kay Charles Darrow, kay John Wesley, na hindi kaagad na natanggap ang sagot. We will persevere, we will pursue because we know God is a perfect time. Amen po ba? God is a perfect time. Sasagutin niya lahat ng mga panalangin natin sa kanyang tamang panahon. At nung isang araw, may nangamusta naman, wala ka bang plan B? Wala akong plan B. Iniisip ko kasi, wala akong ibang plano. Hindi, totoo, wala akong ibang plano. Kalkalin naman yung puso ko. Wala akong plano mag-asawa. Wala pa sa isip ko yan. Gusto ko mag-asawa, pero wala akong plano. Kasi pag nagpa-plano, dapat meron akong boyfriend, di ba? Wala akong boyfriend eh. Ngayon, nung nagpa-pray ako, Lord, sabi ko, marami na akong natatakot, baka hindi kami makaprocess, paano sila, maiiwan sila. Ang unang-unang kong laging sinasabi, hindi akin ang church na to, sa'yo. At hindi lang ako ang ginanoint dito. Marami kang taong pwedeng i-anoint, kahit sino pwede mong i-anoint para mapasol dito. Kaya lang, Lord, ito lang ang gusto kong gawin. Ito lang plano ko. Nakikita mo naman. Magstay dito, magpastor sa church na ito, hanggang nabubuhay ako. Hindi ako aalis dito hanggang di mo ako pinapalayas dito. Yun lang yung plano ko. Ngayon, bahala na si Lord, di ba? Kung meron siyang ibang plano, meron siyang ibang plano. Pero ito plano ko. So, habang tayo naghihintay kay Lord, hindi tayo natatakot, umaasa tayo may sagot si Lord, pero hindi tayo magrereklamo. Hindi man natin makuha ang sagot sa mga panalangin natin, tiyak tayo na yung ibibigay ni Lord ang pinakamabuti para sa atin. Amen po ba? Hallelujah. Rampang natin ang Panginoon. Because you know what is the best for us. Minsan di ba gusto tayo mangyari, plano tayo, pero hindi naman pala yun ang pinakamabuti. May mas pinakamabuti si Lord na ipinaplano para sa atin. So, receive it into our heart by faith. Ano yun? May nabis akong verse. Psalms 27, 13-14. Basahin nga po natin sa Tagalog. Awit 27, 13-14. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan, na igagawad mo sa mga hinirang. 14. Sa Panginoon Diyos tayo'y magtiwala. Ating patatagin ang paniniwala, tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Amen. Guhitan niyo sa Bible niyo yan. Bago ko mamatay, sabi ni King David. Umaasa ako. Di ba? Ang sabi sa English, I would have lost heart. Mawawala
land of the living. Kung wala si Lord sa buhay natin, wala talaga pag-asa. Hindi ba? Hopeless talaga ang buhay kung wala si Lord. Pero dahil nandiyan si Lord, the children of God will be full of hope. At ang sabi doon, wait on the Lord. Isang paalala sa atin, wait on the Lord. Kay Lord ka maghintay. Kay Lord ka humingi ng sagot. Kay Lord ka humingi ng harvest. Amen. Kung minsan nag-expect tayo sa amo natin, minsan kasi gumagawa tayo ng mga sarili nating kaparaanan para magkaroon ng change. Hindi natin makukuha ang change by bright ideas. Di ba? Halimbawa yung asawa mo, umuwi ka ng Pilipinas, bright ideas. Gagawa ako ng maliliit na papel, yung kakaiba kulay. Tapos ilalagay ko sa ilalim ng unan niya, mga verses. Tapos magising niya, boom! Kinausap ko ng Panginoon. Ano yung mga ideas? Bright ideas? So mag-iingat tayo, change will not come by bright ideas. Amen. O kaya halimbawa, gusto nating maka-receive ng favor sa amo. O kaya gusto nating makapagpahinga. Di ba? Halimbawa nandiyan ang amo. Arte ko. Di ba? Bright ideas. Ano mo yun? Hindi naman tayo mapansin. Di ba? Alam mo kung ano ang gawin mo? Pray. Hindi mo makukuha ang sagot sa pamagitan ng mga sarili mong mga aksyon. Yan ang tinatawag ng works of the flesh. Pero mag-pray ka kay Lord, siya gagalaw. Amen. Amen? Gusto mo ng blessing? Pray. Manghingi ka kay Lord. Siya kakausap sa mga taong nangangailangan kausapin. Amen? It doesn't need to go there personally. Ask God. Di ba? Tumawag ka kay Lord, wala, kanya may pagdinig ko sa'yo. Di ba? So ask the Lord. And in Romans 5:5, kahit di na natin buksan, sabi dyan, now, hope does not disappoint. Walang mga disappointed na tao na umaasa sa Panginoon. Hope doesn't disappoint. Pang-apat na thought na gusto ko makita natin, nire-lecture niyo ba yun? Yung una, God is an equal opportunity employer. The letter B, the only credit that we get in life is for the decisions that we make. Yung pangatlo, anything can change. At pang-apat, learn to enjoy where you're at on the way to where you're going. Ito din isang lesson sa akin. Sa 10 taong nandito, nagtatrabaho, nangangamuhan, ang lagi kong problema, alaga. Ang lagi kong problema sa amo, party ng party, amo. At ang lagi kong problema sa sarili ko, hindi na ako nasanay. Hello? Ilang taon na po kayo dito sa Hong Kong? 6. Tagal na, ano? Yung iba, mas matagal pa sa akin. Sila, Pastora Ana, mas matagal sa akin. Pero alam mo, ito ang gusto mangyari ng Panginoon sa atin. Learn to enjoy where you're at on the way to where you're going. Kaya sabi ko sa sarili ko ng isang araw, hanggat hindi ka natututong mag-enjoy sa kalagayan mo na yan, may abnormal kang alaga, sinasabi mo sa abnormal ang araw mo. Alam mo yung sometimes iniisip natin, I just can't get it. Di ba? Nagkasakit alaga ako, maya tumawag si amo, dala-dala sa sakyan. Joyce, lumabas ka. Pupunta tayo sa doktor. Sabi ko, ba't kailangan ba? Diyan ko sila pupunta sa doktor. Di ba sila makakalakad? Pagdating sa doktor, sabi ko, ma'am, di ba ako naman malengke? Okay, malengke ka. Bumalik ka dito. Tapos pag-uwi, sabi ko, akala ko babasok siya, kaya niya ako kailangan kasama. Umiring kami sama-sama. Pagdating ng bahay, I just can't get it. Alam mo yung minsan, ganun tayo, di ba? Pero, habang nag-iisip ako, hello, nakakatulong pa sa'yo yung ginagawa mo? Nabubuisit ka lang, doon mamayang gabi pa sila kasama. Mag-enjoy ka, naghuhugas ng pinggan na nag-uurong at nagsisilbi sa kanila. Amen po ba? Amen. Enjoy where you're at. Amen po ba? Sabihin mo sa tayo mo, enjoy! Mga kapatid ko, ilang taong pa kontrata ko sa awa mo na habang pero nandito tayo nagkatrabaho. Isipin natin to. Hindi mapapabilis ang pagdadalhan sa iyo ng Panginoon habang miserable ka. Lalong tumatagal. Amen. Lalong tumatagal. Kasi kailangan ka matuto. Paulit-ulit ka lang dyan dadaan sa ganyang sitwasyon hanggang natutunan mo magpasalamat sa Panginoon sa kung ano ang kinaroroonan mo. Amen.
Amen po ba? So, para mapabilis, do not be miserable. Enjoy your life. Learn to enjoy your life. Galatians 6, ano sabi ron? Do not grow weary in doing good. In due time, you will reap a reward. Minsan, inip na inip tayo, Lord, kailan mo darating? Di ba? Alam niyo ba si Abraham, 25 years naghintay bago dumating ang kanyang pinangakong anak? Si Isaac. 25 years. At si Joseph, na naginip na siya magiging head, di ba? Pero bago dumating yon, yung kanyang promotion to be the governor in Egypt, ilang taon na lumipas, nakulong po muna siya. At kung nasa kulungan siya, sa palagay niyo, anong iniisip niya? Hindi siya nagreklamo. Nagpasalamat siya kay Lord, and God prospered him. Every work of his hands, he prospered. Habang nagpapasalamat siya kay Lord sa loob ng bilang buhay, pinagbabayaran ng kasalanan, hindi niya ginawa. 13 years. At isang araw, bigla na lang, di ba? Magbihis ka, haharap ka sa Paraon. At in an instant, he is promoted as a governor in Egypt. Ang nakatataas lang sa kanya ng hari ay alin? Yung trono lang. Di ba? Imagine! At si Lord Jesus Christ, 30 years nung nag-minister siya. Na-imagine niyo ba? Sipin niyo to. Noong isang taon si Lord hanggang 29, bago mag-30, ano kaya ginagawa niya? He is just enjoying his life. Sa pagkakarpintero, alam mo yun? Napanood niyo ba yung Passion of the Christ? Di ba? Kasama yung nanay niya. Alam mo yun? Eh kung minsan tayo inip na inip, nakakailang buwan pa lang, inip na. Sa palagay niyo ba, si Lord nandun? Alam mo yung passion ng sarili niya, alam niya isang araw kung may minister siya, hindi siya nagmamadali. Pero nung 12 years old na si Lord, di ba nasa templo sila? Alam mo yung built-in desire sa kanya. May mga built-in desire si Lord na inilalagay sa atin eh. Kung paano ka tinatawag. Ako noong bata pa ako, hindi ko alam na magiging pastor ako, pero nagsusong lead ako, nagsa-cell group na rin. There is something na hindi ko naman alam na magiging pastor ako, pero gusto ko somehow tumatay mo sa ganito o ma-promote. At one time, nag-expect ako magsasalitain ni pastor doon. Hindi ako pinagsalita. Galit na galit ang kalooban ko. Pero ano ba tinuro sa akin ng Panginoon? It's not your time. In due time, ilalagay ka rin ni Lord dyan. Bago po ako tinawag na pastor, lumipas ang 16 na taon. 16 years old ako nung na-born again. At nung na-ordain ako dito bilang pastor, after 16 years. 32 years old na ako nun. So imagine, as si Lord Jesus Christ, di ba? Hindi niya iniisip na, sana meron akong magandang sasakyan, magandang bahay, di ba? Mataba-tabang camel, at maganda-gandang donkey. Amen? Hindi niya iniisip na, nung siya pumunta sa Jerusalem, saan siya nakasakay? Asno. Di ba sa asno? Sa isang maliit na asno? I just can't get it! Ano na Diyos, bakit ako nakasakay sa asno? Pero, dahil alam ni Lord kung ano mga kaparaanan ng Diyos, di ba? He is happy. So mga kapatid ko, hanggat hindi pa dumarating yung hinihintay mo, ano ba mga hinihintay natin? Marami tayong hinihintay. Be full of expectation. Thank the Lord. Amen? Huwag na tayo mainis sa buhay. Inis ka ba sa buhay mo? No. Galit sa mundo. Galit sa lahat. Napakatungkot ng buhay. So, enjoy life. Pagpatuloy natin. The Lord is our help. At ito na ang ating wakas. Gusto ko itong verse na ito. Psalms 124, 1-8. Gusto kong basahin natin. Awit 124, 1-8. Ano kaya hindi pumanig sa atin ang Panginoon, o Israel? Ano kaya ang sagot sa gayong tanong? Kung ang Diyos na si Yahweh sa amin ay di pumanig, nung kami sa lakayan ng kaaway na malupit, maaring kami noon ay nilulon na ng buhay. Sa silakbo ng damdamin at matinding kagalitan, maaring kami noon natangay na ng iyong agos, naanod sa karagatay tuloy-tuloy na nalunod. Sa lakas ng agos noon, nalunod nga kaming lubos. Tayo ay magpasalamat, si Yahweh ay papurihan, pagkat tayo ay niligtas sa malupit na kaaway. Ang katulad nating ibong sa bitag
ay nakatakas, lubos tayong nakalaya nang ang bitag ay mawasa. Tulong natin kailangan ay kay Yahweh nagmumula. Pagkat itong lupa't langit, tanging siya ang lumikha. Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah. Nagtanong yung sumulat, sabi niya, if it had not been the Lord who was on our side, what will happen to us? Kung hindi tayo sinamahan ni Lord, ano kaya mangyayari sa atin? Naiisip niyo ba yun? Alam mo minsan, kapag nandito sa college ka, upset, gusto mo na mag-give up, isipin mo yung mga panahon na tinulungan ka ng Panginoon para magtagumpay. May encourage ka. Eh kung nga tinutulungan ka, di ngayon din, God never change. Amen. Kung noon pinalaya ka, di ngayon din makakalaya ka rin. Amen po ba? Hindi, mas malaki problema ko yun. Kahit na. It depends on whose hands it's in. Kung hahawakan ko ang gitarang ito, hawak ko itong gitarang to, makakatugtog lang ako ng isang normal na pagtugtog, di ba?